Naubos ko yung emergency funds ko at nakikain lang ako. I have no money, no? And I also have no honey kasi masaklap pa nito, iniwan pa ako ng jowa ko nun. Kung tatalon ka kaagad, pwede kang maging squammy, no? At tatanggap ka ng mga lowball na offer galing sa mga squammy clients online. No? Pangarap mo rin bang mag-quit sa toxic na office job at maging virtual assistant para makapag-work from home? Ako, dating isang mechanical engineer at nag-take risk ako at nag-resign para maging full-time VA. Pero alam natin, hindi ganun kadali. Kaya bago ka mag-resign, panoorin mo muna to kung ayaw mo magkaroon ng hard landing kung mag-shift ka from corporate to a home office. Yes, 10 years ago, I was stuck in a tiny cubicle, staring at the clock, dreaming of quitting my job as a mechanical engineering and working na as a virtual assistant. Alam mo yung feeling na gusto mo na talagang mag-resign? Ako rin, na-tempt rin ako noon. Kagaya ng marami sa inyo, naririnig ko yung mga hinaing nyo dito sa channel. No? Alam ko, iba sa inyo, mga OFWs na gusto nang mag-for good, gusto nang mag-work from home para at least makasama na lang yung mga pamilya. No? Yung iba sa inyo, may mga anak, may mga naiwang anak. At least kung uuwi man kayo sa Pilipinas, magkaroon kayo ng decent income or better, magkaroon kayo ng trabaho na mas better doon sa position nyo ngayon. Alam ko, gusto nyo na rin mag-resign, makahanap ng work from home job para makasama yung pamilya nyo. Para at least mas malaking kita, di ba? At mas maraming opportunity to grow. Not just a worker, no? Not just a worker, pero as someone na may impact sa ibang mundo, yung marami kang natutulungan. Kasi syempre, tsaka yung merong ding time freedom, merong workplace freedom na hindi ka lang nakatied up sa isang lugar. No, kung wala ka doon, hindi ka makakapag-work, no? Dapat may work freedom ka, dapat may time freedom ka. So, dapat yun yung inaasam natin, di ba? Dapat yung pinupush natin. Pero nga, bago mo gawin yan, bago ka mag-resign sa boring job mo, pakinggan mo muna to. May mga dapat kang malaman kung bakit hindi mo dapat iwan muna ang trabaho mo in the next 6 to 12 months. Number 1, you have to save for your emergency fund. 6 to 12 months of expenses, no? Bago ka magpaalam sa boss mo, siguraduhin mo muna na meron kang savings na good at least for 6 to 12 months ng gastos mo, no? O lahat ng gastos mo, rent, bills, pagkain, tuition, lahat. Tanungin mo muna kung bakit. Sige nga, bakit? Bakit ko kailangan? Okay. Para kahit mabagal ang simula mo or wala kang client agad, hindi ka ma-stress financially, ano? Most VA na nag-fail, kulang sa ipon, no? Kagaya ko, kung hindi nyo na itatanong, nung unang nag-VA ako, like 11 months ako walang client, no? Nag-start ako mag-VA na naghanap ako ng work. It took me 11 months, no? 11 months na wala pa rin akong client. On my 11th month, yung perang naipon ko as for my emergency fund, na dry out talaga yun kasi ala akong income. Dumating sa point na wala na akong pambayad sa internet, no? At ultimo, pambili ng sabong panlaban, nanghihingi pa ako sa mga family members. Diba? Buruin mo yun. Nakakatawa pero that's true. Naubos ko yung emergency funds ko at nakikain lang ako sa bahay kasi I have no money, no? And I also have no honey kasi masaklap pa nito, iniwan pa ako ng jowa ko nun. Pinagpalit ako sa Bisayang Lasalista. No? Kasi siguro nakikita niya there's no future sa pagiging VA, no? Kaya yun, mukha tayong basang sisiw, no, na iniwan sa ulan. Kaya bumalik ako ulit sa corporate, no? When I quit, no? Syempre, di ba, tumalon ako. I quit mag-VA kasi nga wala nga akong client, no? Bumalik ulit ako sa corporate. Swerte nga lang kasi nung pagbalik ko sa corporate, 2 weeks while onboarding na ako, kasi nag-apply ulit ako as an engineer sa Makati. After 11 months alang client, nag-apply ulit ako. At nung natanggap ako sa position, doon pumasok yung opportunity. You know, nagkaroon ako ng VA opportunity. Someone contacted me from Upwork pa dati. No? Upwork pa ako dati eh. While I was onboarding na sa company nung natanggap ako, kumbaga nagsabay. Kaya yun, for 2 years akong sabay nag-work bilang isang buyer sa isang mining corporation, an engineer buyer at VA sa isang health corporation. So I have 2 jobs. So yan, ang gising ko 4 a.m., gising ko work, no? Work na agad. VA work 4 a.m. hanggang 6 a.m. So 2 hours. Tapos pasok sa office, tapos uwi 5 p.m. work ulit, no? Sa Starbucks pa, no? After ko mag-work sa corporate, bababa lang ako sa building, meron dong Starbucks. Doon ako work. So I bring 2 laptops with me. 1 laptop is doon sa corporate and then 1 is my personal laptop. Tapos matutulog ako 11 p.m. na. Rinse and repeat, guys. So for 2 years, no? For 2 years ginawa ko 'yon. So pupunta tayo doon sa point number 2, okay? Dahil doon, napagtanto ko, dapat
pag mag-VA ka, number 2 is you have to start it as a side hustle. No, alam ko, tunog pa lang ng side hustle, hustle na pakinggan. Hustle talaga, no? Nung nag-start ako, part-time VA lang ako at ayun talaga, ang advisable to make it as a side hustle before you quit your job. Ang ibig sabihin lang nun, bago ka mag-quit, kailangan may trabaho ka na as a VA. Dito mo matetest kung ready ka na ba talaga at kung kaya mo mag-juggle ng task. Kasi if you have 2 jobs, you have that skill na kaya mo mag-juggle, no, multiple tasks. Kasi yan ang kailangan mo bilang isang VA eh. Kailangan marunong kang mag-juggle ng task kasi nga maraming trabaho ang isang VA. We are not just a VA, we're doing a lot of things, no? Plus makakabuo ka na agad ng mga testimonials mo para mapalakas yung portfolio mo habang safe ka pa sa income mo. Syempre, pag may work ka pa, kalmado kang gumawa eh. Kalmado kang mag-work eh. Kaysa yung mag-quit ka ng trabaho, wala kang VA job, parang hindi ka at ease, no? Pero kung may work ka pa, sumasahod ka sa corporate, although mahirap kasi nga medyo puyat ka, kalmado ka, hindi ka kakabahan kasi may income ka pa at magagamit mo yung VA job mo to save the emergency fund kasi syempre dalawa na yung sahod mo, no? So naalala ko pa noon, sinasabi ko sa sarili ko, if my part-time income, malalagpasan yung part-time income ko, malalagpasan niya yung total na sahod ko working 8 hours per day versus 3 hours per day as a VA. Sabi ko doon, magre-resign na ako, which is nagawa ko. Okay, nagawa kong malagpasan yung kita ko sa corporate nung part-time VA job pa lang ako. Kaya nagkaroon din ako ng lakas ng loob mag-quit, no? Kasi syempre, kung 3 hours ka lang nag-work sa VA, tinatalo niya yung earnings mo sa corporate na 8 hours to 10 hours ka doon kasi syempre, magla-lunch ka pa doon, diba? 10 hours ka doon, pero pag VA ka, 3 hours lang ako nagtatrabaho, tinatalo niya na yung sahod ko doon sa corporate. So doon nagkaroon ako ng idea, kung gagawin ko tong full-time, I can earn 3 times of what I currently earning as a corporate man. No? So lahat ng leave ko, ginawa ko, lahat ng leave ko, vacations leave, sick leaves, ginugol ko sa work ko as a VA. No? Yung mga sick leave ko, naalala ko, I have 15 days sick leave and I have 30 days vacation leave. Lahat ng yun ginagamit ko, pero hindi talaga ako nagbabakasyon. I use it to enhance my skills. I use it for work as a VA, no? So, for 2 years, hindi ako nagbakasyon, hindi ako nagpunta sa mga vacation, hindi ako nagpunta sa Boracay, hindi ako nagpunta sa kung saan-saan. Nag-work lang ako as a VA, no? Kada holiday, lalo na pag may kada holiday, focus pa rin ako sa VA job ko, hindi ako nag-holiday. At pinalakas ko talaga yung portfolio ko. And we're going to the point number 3, which is the enhance your skill first, no? Hindi sapat ang willing to learn lang, dapat may skills ka. You can start by doing your research on what skills ang in demand na pasok sa skill set at sa personality mo rin. Siguro focus on 1 or 2 major skills muna na pwede mong magamit in order for you to sell yourself. For example, if you are in the social media management space, ang skills mo, dagdagan mo ng knowledge about AI at pagsamahin mo yung dalawa para mas malakas, no, lalong-lalo na ang AI dahil magagamit mo talaga yan sa panahong natatanga ka sa mga gagawin mo. Di mo alam yung susunod na content, no, mga ganung bagay, no, hindi mo alam yung mga susunod na content, natatanga ka. I don't know, sige nga, comment mo down below ano na ba yung mga skills mo na natutunan mo na sa tingin mong pwede ka nang mag-quit, no. So you need to have that skills na nabebenta mo, no? At saka syempre, bago ka naman mag-quit sa corporate mo, dapat talaga meron ka ng skill eh. Kasi syempre yung requirement natin, kailangan meron ka ng part-time hustle. So dapat you do your research on what skill yung mas bagay sa'yo. Point number 4, maghanap ng regular client bago mag-resign. So yun nga, dapat may regular client ka na. Yun ang requirement natin. Hindi lang yung basta 3 months project, 6 months project. Dapat sa tingin mo, yung work na makukuha mo as a virtual assistant regular na. Ibig sabihin, yung company na pinagtatrabuhan mo, dapat kumikita na talaga yung company na pinagtatrabuhan mo. Malaki yung kita, ongoing yung business, nag-grow. Dapat yun yung hanapin mo. Targetin mo at least then 100% ng income mo sa work ay natatalo na yung VA income mo. Kasi ang mangyayari niyan, kung tatalon ka kaagad na wala kang clients, na yung income mo mas mababa dun sa ina-earn mo, pwede kang maging squammy, no? At tatanggap ka ng mga lowball na offer galing sa mga squammy clients online, no? Tandaan mo, the more na hindi mo kailangan ng work, the more na lalapit yan sa'yo. So yun yung rule natin, ulitin natin, the more na hindi mo nang kailangan ng work, the more na lalapit yan sa'yo. Number 5 is set up ang home office. Hindi pwedeng bara-bara lang. Working from home as a virtual assistant, ang pinaka bread and butter mo ay yung equipments mo. Number 1 is yung internet connection, no? Kailangan at least 50 Mbps and you have your own fiber internet.
Nung nag-start kami way back 2014, nahihirapan ako kasi sobrang bagal ng internet. Ngayon, ang bilis-bilis na. Kaya sobrang sayang mag-work from home ngayon. Yung ibang sinasabi, parang hirap daw mag-work from home ngayon. No guys, you try to work from home in the year 2013, sobrang bagal ng internet. Ako wala pang fiber noon, so sobrang hassle talaga. And hindi pa siya ganun ka, ang bagal ng mga application, pangit pa yung mga application dati. Pero ngayon sobrang dali na. And also, kailangan, kung may reliable internet ka, dapat meron ka rin reliable na computer. Hindi need ang mahal, kahit second hand lang, basta medyo nakakasabay ang specs ng computer mo. At syempre, dapat may maayos ka at tahimik na workspace para naman makapag-work ka ng maayos. At pag may meeting, pag may discovery calls, hindi puro tilaok ng manok yung maririnig ng mga clients mo, hindi puro kahol ng aso yung naririnig. Dapat tahimik yung workspace mo. At meron ka ding noise cancelling headset para hindi ka marinig, para hindi marinig ng client mo kasi medyo turn off during the discovery call ng ingay, tilawak ng tilawak yung mga manok sa umaga, lalo na pag sa umaga yung meeting. And lastly, you have to plan your transition. This is very vital kung gusto mong makakuha ng maayos na work at employer as a virtual assistant. Karamihan kasi nagre-resign na lang basta-basta sa corporate at nag-aawol. Wag kang mag-aawol kasi mga employers mo online, yung magiging employers mo dito sa work from home, they are going to validate, ilalagay nila pag nilalagay mo yung work experience mo dyan, i-validate nila yan, na nag-work ka dun sa corporation, Pag nag-shift ka kasi, di ba, pag nag-apply ka, some employers, they do a background check sa mga past corporations sa pinagtrabahuhan mo. And leaving a very good impression sa mga katrabaho mo is very, very important, lalo na sa manager mo at sa mga supervisor mo. Kailangan mo yan because they need a character reference. Tandaan mo, hindi lang skills ang hinahire online. They need you, na maganda yung meron kang good character as a worker. So, pro tip, ito yung pro tip natin. Manghingi ka at least 3 testimonial sa manager mo or kahit supervisor kung gaano ka kagaling mag-work. Use that to prime or simulan ang malakas na bubuuin mong portfolio kasi yun yung kailangan mo doon sa resume na ilalagay mo, kailangan mo ng testimonial, di ba? So, eto hindi ko dati ginawa, dati nung nag-resign ako from office, hindi ko naisip na kailangan ko palang humingi ng mga testimonial or good character reference dun sa mga napagtrabaho ko, yung mga manager ko, supervisor ko doon, para ilagay dun sa resume ko para mas mapalakas pa yung kung ano yung nakalagay doon. Kasi syempre hindi lang naman pag binigay mo yung sometimes yung resume mo, hindi lang matitignan lang doon yung skills mo Ang titignan doon, ano ba yung tinasabi ng mga ibang tao dito sa tao na to. And then you're going to put their contact number. So importante po yun kasi they were going to verify. Kasi yung mga matatalinong clients online, they will do talaga the background check. Kung hindi ka naka-ready, mahihirapan ka. So ayun nga, mga ka-work from home, kung seryoso ka talagang mag-quit sa corporate at maging virtual assistant, tandaan mo, hindi ito instant noodles. Kailangan ng tamang plano, skills at diskarte. Ulitin natin, number 1, dapat meron kang emergency fund. Number 2, subukan mo muna siya as a side hustle, at don't quit kung wala ka pang work, palakasin mo yung skills mo, lalo na sa AI, kung social media ka together with AI, mas maganda yon, and siguraduhin mo na meron kang regular client, meron ka ng regular client na magkakaroon ka ng consistent flow of income habang nagta-transition ka kasi kailangan mo yan. And then syempre yung work from home office mo, kung meron kang corporate office, dapat meron ka ding home office na pwede mong pag-workan yung tahimik. So lahat ng yan pinagdaanan ko na, and kaya for sure makakaya mo rin. Ako nga dati hindi ako masyadong ready, hindi ko alam yung mangyayari So yun, So ngayon curious ako, anong step ka na ba ngayon, Sabihin mo diyan, ano bang step ka? Step 1, nasa emergency fund ka na ba? Nag-iipon ka na ba? Step 2, kung may side hustle ka na. Step 3, kung nag-aaral ka pa lang ng skills, Step 4, kung may client ka na or yung meron ka ng consistent flow of income pero still nag-work ka pa rin sa corporate. Or step 5, nakapag-setup ka na ba ng home office mo? Comment mo dyan below kung anong step ka, or kung may tanong ka pa, i-drop mo lang sa comment section, sasagutin po natin yan. Maraming salamat po and God bless sa inyo and have a nice day. Thank you po. Thanks for watching.